bayan at mamaya po darating si Sir Bong para sa... Ayan na pala siya. Narito na pala si Sir Bong. So wag na tayo maghiwalay para malaman natin ang pinaka-latest na balita kay Tatay Digong. Ayan na po si Sir Bong. No? Palakad na po siya, papunta rito. At tingnan po natin kung anong balita natin kay Tatay Digong. No? Anyway, ano pa ba po ang mga kokomentuhan? Yung let us reconcile. Bakit? Maibabalik mo ba sa Pilipinas si Tatay Digong? Kung maibabalik mo si Tatay Digong sa Pilipinas, baka pwede pa. Pero grabe talaga yung pagtaksil. Marcos Jr. Kung ikukonsidera mo na hindi ka dapat presidente, kung hindi rin dahil sa mga Duterte. Kung hindi dahil kay Tatay Digong, dahil kay Sara Duterte. Wala ka talagang utang na loob. Wala ka isang salita. Sinungaling ka na naman, sinasabi mo na we have nothing to do with the impeachment. Bakit? Magkakaroon ba ng impeachment trial kung hindi sinulong yan ang iyong sariling pinsan, na iyong mga sariling kapartido? Sinungaling ka talaga. Parang nung sinabi mong, we will never cooperate with the ICC because that will be surrendering Philippine sovereignty. Presidente ka na, Marcos Jr. Mahiya ka naman. Kinakailangan magkaroon ka ng isang salita. Sa mga Pilipino, meron pa tayong kasabihan, magpakalalaki ka. Magpakalalaki ka, dapat may isa kang salita. Sinungaling. Maintindihan. Talaga namang para sa presidente, para maging sinungaling, iniisip ko talaga wala ka sa tamang pag-iisip. Again, hindi ko sinasabi na bangag ka. Kaya lang, dapat pasinungalingan muna. Dahil ang taong bayan, sang-ayon sa saligang batas, we have the right to information on matters involving public concerns. At yung pag-iisip mo, sa ayaw at sa gusto mo, that involves the public interest. Dahil kung ikaw ay bangag, baka kinakaladkad mo kami sa gera at walang solusyon sa problema ng patuloy na pagtaas na presyo, ang kakulangan ng trabaho, ang kagutuman, at mababang sweldo. Ayan na po, parating na po ang ating Sir Bong Duterte kasama atang mga marino. Mga marino po siguro yan na bagong dating, no? Mga marino? Mga marino kayo? Ay, naku, mabuti. Doon kayo sa chemical tanker pa rin? Mamaya, kausapin ko kayo. Sir Bong, ito na, nag-aantay na silang lahat sa iyong balita. Pero po, ito po ang latest sa balita tungkol kay Tatay Digong. Diyan sa Bicol, sir. From Sir Bong Duterte, ang pinakabatang kapatid po ni Tatay Digong. Sir Bong, kamusta po ang Tatay Digong natin na mahal na mahal ng buong Pilipinas? He's doing fine. Ganun pa rin. Isolated and medyo lonely. Wants to go home. But I cannot brief him about the case. So sabi ko lang. Kasi nakikinig sila eh. Bawal talaga. Baka mamaya malaman nila yung mga ating mga taktika, no? Kuwan lang ako. I cannot discuss this case at all. Mostly ang discuss namin, nag-brief ulit ako sa kanya. So politika sa atin. Kay BP. Sabi ko si BP. Ayaw ng kuwan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi ni Tatay Digong doon? Sabi niya? Nabi ko na yan sa kanila kung isok yung bayan. Ano sabi? Mag-isog? Isog si CBP. Isog si BP. Matapang si... Hindi mo na mapigilan yan si... sinabi niyo ba yung sabi ni Marcos Jr. na gusto na niya makipagbate sa mga Duterte? Anong sabi niya? Nagkuhan siya, parang in a way, He doesn't believe it dahil nakakulong siya eh, no? Wala siyang sinabi, tumanon lang siya. Tumanon lang siya. So, sabi niya, sinabi niya na bantay sila dyan kay Sara. Hindi yan mapigilan. Sabi ko, lalo na hindi mapigilan kaya nandito ka sa loob, hindi ka makakuhan sa kanya. So, yun lang. May mensahe ba siya, sir, sa mga kababayan natin? Ulit papasalamat talaga sa suporta ninyo.
handa yung support ninyo. Sabi ko, paglabas ko nito, mayroong mga nag-aantay pa rin doon. Ito from different parts of Europe. Although sinabi niya na Oo, wala siya gastos. parang concerned din sila kaya sa inyo na, you have to go all the way here just for what. Sabi ko, hindi mo sila hindi. Sila mga gusto. So sabi ko, salamat lang talaga. Nabanggit niyo ba ho yung ating marcha nung 17 at yung parating na pagtitipon sa 24, ha? Sa 24 po. Yeah, I mentioned that. Sabi ko ito sa big crowd. Tapos sabi mo, really? Sabi ko mo, tapos there will be another one sa 23 ba yun? 24. 24. Oo. And then sabi ko, and then another one kung 21. dadating na si... Oh. Sinabi niyo na may posibilidad na darating si Inday Sara. Ang kuha na lang natin, if ever dumating si Sarah, ako naman ang medyo... Uuwi. Ay, masakit na ang So whoever pa sinong dadating sa mga anak, silang take over. Ako talaga, all I can do sa loob because we as a certain cut the merits of it, sila takes down. So nag-brief lang ako sa kanya sa nangyayari sa Pilipinas. Paano po ang briefing niyo? Anong sinabi niyong latest development sa Pilipinas? Personally ko yung si BBM, gusto ng conciliation, si Dilimam, null and void yung kanyang acquittal, si Tiangco, tsaka si Tamba, banggaan. So, Sinabi niyo yung sinabi ni Chanco. sinabi ko lang na, yung sa, sila nagsimula May- na, yung oo. pera. Meron ba siyang sinabi? Anong sabi niya nung nalaman niyo? Hindi ko sabi sa nagpanya. More or less, alam naman siguro din. Kasi sabi ko, yung mga sa quad ko, walang lumusot. Buwan sila dyan. Kasi yun, pinapanatan ni Sarah. Ibang family matter po. So, yun lang. I need to be updated ako talaga ng mga ano pangyayari so that kung nandun ako, ma-feed ko sa kanya. Sige, sa susunod po, bigyan ko kayo ng briefer, mga balita sa Pilipinas. Parang yung binibigay namin dati sa kanya, no? Yeah. Para malaman niya ang kabuuan ng balita. Well, alam nyo, ang mensahe talaga, nung nalaman niya na gusto ng bloodbath ni Inday Sara Duterte, ang mensahe niya, talagang si Sara ay Hindi mo pigilan. hindi mo mapigilan. Ano naman? Sinabi ko na dati, nakapang. Maisog at matapang. Matapang. So yan po ang latest kay Tatay Digong. Mga pangag, mag-ingat kayo. Gaya ng sinabi ni Tatay Digong, maisog ang Sara Duterte. Abangan ang mga utak. Angal po ang bisita nyo? Ganong katagal ang bisita nyo? Ngayon? Oo. Mga isang oras lang kasi sabi na, sige na, balik-balik na tayo sa istorya ng bata. Hindi kailangan ka talaga ma-brief din sa outside world. Ano, paano batihan yung magkapatid? Nag-ahakapan ba kayo? Shake hands. Walang hakapan. Mag-akap lang ako sa kanya o really magiging concern ako sa kanya. Kung may makita ako sa kanya, physical appearance, wala. Okay naman. Thank you. Still, the witty ko, yung biro, alam mo naman ko niya. Kaya lang, medyo kamlay lang eh. Sabi ko, sige lang, makakalabas ka rin. Excited na ba siya, sir, makalabas? Hindi, sinabi ko lang na makalabas. Okay. Dimension ko nga yung galing nasaraan na, the try was for bringing home. Sinabi nyo naman, nagkakaisa talaga ang Pilipino sa cry na bring him home. Walang intrigahan, walang faction, nagkakaisa ang ating mga kababayan. At least is aware na, pero, tapos bago ako umalis, kasi yung dalawang guardian,
Cebu. Nakatingin lang kami. Walang privacy. Maliban mo kami may grupo. Sinabi ko doon sa bae man yung sa kinuport yung sabi ko, ma'am, do you know this place no? Your facility? Tapos become a Tulo namin 10,000. That's correct, sir. Well, maraming salamat, Sir Bong, ha, at sa yung susunod na report sa Biyernes, no? Brief me on Biyernes. that. Okay, para ma-summarize natin ang mga news reports, ha? So, yan po ang pinaka-latest na balita kay Tatay Digong, nagbigay ng babala. Haya na ang Inday Sara Duterte maisog at sinabihan niya kayo matapang yang Inday Sara Duterte. Nag-warning na sa dati niyan about kay Sara. Sigaw ngayon ni Sara na bloodbath. Parang hindi na yan mapipigilan. Go Inday Sara! Mag-ingat doon. Yeah. Mag-ingat kayo ang mensahe ni Tatay Digong. Ha? Anyway, Ikaw ang mamulo para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.